mid-variant Triton. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Mitsubishi Car World Pampanga. 2025 Mitsubishi Triton GLS. Yung price, 1,630,000 pesos. Tumaas ng konti, pero mag-iiba pa yung price sa August 2025. Gloss black yung front grille. Add-on lang yung chrome emblem na Mitsubishi. Sa opinion ko lang, mas malinis tignan yung wala. May front camera for 360 view. Naka-projector LED headlamps with DRL. LED rin yung fog light. May front skid plate or bash plate na metal. 18-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front, drum brakes naman sa rear. Chrome side mirror cover. May camera for 360 view. Ganito yung looks ng add-on side door garnish. Para sa akin, medyo bulky lang tignan. May keyless or smart entry button. Mataas din yung ground clearance. Check natin yung interior. Okay yung size ng side stepboard, hindi siya mahirap tapakan. Fabric seats. Maganda yung cushion, hindi siya matigas. Manual adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Padded leather naman sa sidings. Same sa armrest, padded leather. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Leather wrap steering wheel. Tilt and telescopic adjust na rin tong steering column. Analog instrument cluster with multi-info display. Okay pa rin yung ganitong setup kahit hindi full screen. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kita pa rin yung hood. Yung dashboard, hard plastic. Hindi naman sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 9-inch infotainment system. May volume and tuning knob. Dual zone climate control. Maganda yung feel ng switch, solid and premium. Same dito sa toggle switch. May 2 USB port, 12-volt socket, wireless charging pad, 6-speed automatic transmission, manual handbrake. Okay yung cushion ng center armrest, padded leather na rin. Check natin yung storage. Decent size naman. May upper glove compartment. Dampen yung glove box. Wala nga lang vanity mirror yung sun visor. Pero sa front passenger, meron. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, hard plastic. Padded leather armrest. Power window switch na hindi automatic. Fabric seats. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Okay yung knee room, maluwag na rin. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa rin. Hindi nga lang flat yung floor, pero manipis lang yung hump. Okay lang yung seating position, comfortable na rin. May 12-volt socket at 2 USB port. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Okay din yung seating position, hindi siya upright or 90 degrees. Check natin yung truck bed. May sports bar na metal. Okay naman yung design ng tailgate. LED taillight. May reverse camera. Wala nga lang parking sensor. Wala rin tailgate assist, kaya expect nyo na medyo mabigat. Malaki rin yung space ng bed. Add-on lang yung roller lid, hindi siya standard sa GLS. Check natin yung spare. Same sa stock wheels. Yung rear suspension, rigid axle with lip spring. Natry ko na tong GLS. Okay naman yung ride, hindi siya sobrang tagtag or matalbog. Check natin yung engine bay. 2.4 liter turbocharged diesel engine. Mas powerful compare sa Hilux Conquest 4x2 at sa Ford Ranger Wildtrak. Palike na lang and subscribe. Paalam.